O tila ba namamanhid na. Pasensya na po. Hindi rin tayo nagkita, may Jovencita. Sorry. Why know you? Nagkita na ba tayo? Sa isang buhay, oo. Ha? Saan? At paano hindi ang kita kilala? Marahil, hindi mo na ako matatandaan. Ngunit matagal na kitang hinihintay. Binibini hanggang ngayon bagay pa rin ang hikaw na iyan sa iyo. Pasensya na po. Hindi, kailangan ko na umalis. Pero, may pinapakita. Di na nanahimik sariling pag-iisip. May oras na walang imig. Ikaw lang ang nasa isip. May mga tao na alis at mananatili. Di tiyak ang tadhana, kaya't maaaring magkamali. Hanggang ngayon bagay pa rin ang hikaw na iyan sa iyo. Tuloy na nakakubli sa ilalim ng mga ngiti humigpit. Mahal kong Maria Clara. Hi. Magkakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Cristo Sumo Ibarra? Hindi po, Papa. Parang kaya kong mabuhay araw-araw na ito lang ang ginabasa ko. Binubusog nito ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, huwag ka sanang mabigla sa aking babalita. Ano po yun, Papa? Tungkol kay Ibarra. Anong nangyari kay Ibarra? Babalik na dito sa San Diego si Ibarra, anak. Ha? Talaga po? Kuratin niyo po ako, Ma. Sampal-sampalin niyo ako para malaman kong hindi lang ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na naginip, anak ko. Ang saya-saya ko, Ama. Mas masaya pa kesa sa mga nagdaang pista tuwing mahal na araw. Kailan po raw siya babalik? Paano, anak? Wala nang dahilan para ikay makaramdam ng kalungkutan. Masaya po talaga ako. Masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak. Mga mangmang talaga mga angel. At napatunayan yun ng 2 taon kong panlilibihan sa mga Kristiyan. Panlilamaso, tayo na sa bahay ng isang Indyo. Ba, ano naman ngayon? Totoo naman talaga na sila yung mga mangmang. Magandang hapon sa inyo. Hihinahanglagal akong ipakilala sa inyo ang aking matalik na kaibigan. Siya si Cristo Sumo Ibarra. Karating lang mula sa Europa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra, hindi ba? Opo, Ginyente. Hindi ka po nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing Europa. Kilala ko ang iyong ama. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko yung mga sinabi ng ikay nagkamali. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Pamanhin po. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakahanda na inyong mga hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi mo lang ako ipinakilala sa isang mistisang babae.
Magandang gabi po sa inyo. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ano ba? Ganyan ba ang tamang trato sa isang mistiza? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, malinaw pa ang aking mga mata. Sadyang pinagmamasdan ko lang ang kulot ng buhok. Ay, alam kong maganda ako. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na maaari mo nagsirain ng mamahaling saya ko. Padre Damaso. Sige, dito ka na umupo. Hindi. Ipagpatuloy mo yung planong maupo sa silyang iyan. Sige na, matatanggap ko naman kahit ikaw umupo dito. Hindi. Ikaw ang nararapat. Kaya ikaw ang maupo diyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilyang Santiago. Sige na, maupo ka na at huwag ka nang mahiya. Pero ikaw ang pare sa lugar na ito. Ay, umalis ka na nga. At ako na lang uupo dito. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taong na po ang nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi ko iniisip ang Pilipinas. Ako na yata ang kinalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na din akong hindi nakakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkakapareho ang tema ng kabuhayan, politika at relihiyon. Nalaman ko rin na ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikahos nito. Yan lamang ang tutunan mo. Nagsayang ka lang ng pera para pumunta sa walang kwentang lugar. Tatanong mo ang mga bata, ay siguradong alam din nila yan. Mauuna na po ako sa inyo. Kakarating ko lang kanina at meron pa akong mga bagay na kailangang asikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Mara Clara. Pupuntahan ko siya bukas. Pakisabi na lang po sa kanya. Nakita nyo yun? Nakita nyo? Ganyang kabastusan ang makukuha nyo kapag pupunta kayo sa Europa. Kung ako lamang ang may kapangyarihan sa gobyerno, pinagbabawal kong pagpunta roon. Itong taon akong nawala at wala man lang masyadong nagbago dito sa San Diego. Nakakalungkot. Binata, kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo nga ang aking ama. Pwede ko bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo ba alam kung paano siya namatay? Hindi ko rin po alam. Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala man lang bang nagsabi sa iyo na namatay siya sa bilangguan? Sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Ano yung sabi niyo? Sorry ba ako? Kilala niyo ba talaga ang aking ama? Hindi ba sabi na kanina na ito ang anak ni Boy na Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. May isang artilyero na humahabol sa mga batang nang aasar sa kanya. Ngunit, sa kamalasong ay nakialam ang iyong ama. Maya-maya ay namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Ngunit, napagbintangan ang iyong ama. At dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya. Sa kasamaang palad, sa bilangguan siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo, aking tanging Crisostomo. Sa dinami-raming babae na makilala mo sa ibang bansa. Hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Tingin ko nga, ang imahe ng bansa ay walang iba kundi ikaw. Lagi kitang naiisip.
Kahit pa itulak ako ng aking isip sa iba, ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga oras na nag-aaway tayo. Naalala mo ba? Yung isang araw na nagalit ka sa akin, nagwagi ka ng korona ng bulaklak. Ngunit, inihalos ko yun. Umiiyak ka at ako'y tumatawa. Kaya, nagalit ka sa akin. Hinatid mo ako sa amin. Naglagay ako ng korona ng bulaklak sa ibabaw ng ulo. Natuwa ka at napasiyahan. Kaya, ayun, nagbati tayo ulit. May papakita ako sa iyo. Tuyo na ang mga dahon, ngunit sila'y mabango pa rin. Ito ang mga dahon na pinagkakay mo sa ibabaw ng ulo ko. Tinago mo pa pala yan? Siguro'y napaka-importante ko sa'yo. Huli mo, patid ko pa rin ang sulat ng paalam na binigay mo sa akin. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara. Kristostomo, dumating na ang araw ng iyong pag-alis. Kay bilis talaga. Ama, wala magiging ganito kabigat ang aking pag-alis. Masaya ako dahil natutupad ang iyong pangarap na ako'y makapag-aral sa Europa. Ngunit malungkot din ako dahil iiwan kita rito. Ganyan talaga, anak. Ang pag-aaral ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa bayan. Alalahanin mo, hindi lamang kaalaman ang mahalaga, kundi kung paano mo ito gagamitin para makatulong sa iyo. Pangako, Ama, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Babalik ako bilang isang taong karapat-dapat sa pangalan nating Ibarra. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng yaman at kapangyarihan ng ibang bansa. Maging mabuti kang tao. Alalahanin mo kahit saan ka magpunta, ikaw ay isang Ibarra at may panunungkulan ka sa bayan. Hindi ko kailanman lilimutin ang mga aral ng iyong Ama. Mukhang ito na ang oras. Paalam, Ama. Magbalik kang may dangal, anak. Nagsasawa ka na ba sa akin? Pasensya na, mahal ko. Dahil sa iyo, nakalimutan ko ang aking puntod. Pupuntahan pa ang puntod ng aking. Ganun ba? Saglit lang. Ito, lagay mo sa puntod ng iyong abang. Itong taon na nga kami hindi nag-uusap, tapos itong pag-uusap namin ay hindi lang man niya pinaabot ng 7 minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. O Padre Damaso, nandito ka pala? Santiago, kailangan natin mag-usap sa loob ng iyong opisina. O sige. Halika rito. Sumugal ka ng 10 minuto. Nandiyan ang punto ng iyong ama. Sa likod ng malaking cross, Senyor. Naalala ko iyon. Ngunit, sila na ang lupa. Nasaan yung puntod na may matang cross? May mga bulaklak din tumutubo doon. Yung krus na sinunog ko. Sinunog? Bakit ho? Dahil inutos yun ng padre. Tama ka ba? Wala pa isang taon na nakalipas nang inilibing iyon. Wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinabi mo? Inutusan na ako ng padre at sabi niya, dalhin ko sa misteryo ng mga inchik. Ginawa mo yun? Huwag kang magalit, senyor. Hindi iyon ang ilibing sa misteryo ng mga inchik. Mabuti naman. Umuulan kasi noon kaya itinapon ko sa iyo.
Ano? Isang malaking inutil! Let's go! Walang hiya ka! Anong karapatan mong gawin niyon sa aking ama? Tawan mo ko, hindi ako napaluksong sa kanya. Hindi iyon ipinahukay mo sa ibang sementeryo? Ano? Di ako gumawa niyan. Walang iba kundi si Padre Damaso. Kung dapat sana'y kainin ng anak ko, kinain niya ng asawa ko. Inubos lahat niya. Wala man lang siyang tinira. Huwag ka matakot niya. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niya doon? Anak? Anong nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Binugbog po ako ng gwardiya. Buti na lang at ligtas ka. Bakit pala nasa simbahan si Crispin? Maawa po kayo sa akin. Wala pong ninakaw. Bumahimik ka! Pinagbintangan ko siya na nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porke mahirap tayo, ay tayo na kagad ang kanilang pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra upang manghingi ng tulong? Ayoko nang maging sastre. Pag-aaralin natin si Crispin sa Maynila. Aawin din tayo sa hirap, inay. Oo. Oo, anak. Saan ko po ilalagay ang mga ito? Kahit saan. Nandito po ba si Crispin? Si Crispin? Yung anak mong magnanakaw? Nandito siya kanina pero umalis na siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na ata sa bahay niyo ang gwardiya para kunin siya. Hanapin mo na ang mga anak mong magnanakaw. Palibasa kasi barumbado ang kanilang anak. Huwag ka nang umiyak dito. Doon ka sa labas. Alis! Sasabihin mo ang totoo, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang perang ninakaw ng anak mo kagabi? Ilabas mo kung ayaw mo masaktan. Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Kahit sila nagugutom, hindi nila gagawin ang bagay na iyan. Hindi porke mahirap kami, ay kami na agad ang iyong pinagbibintangan. Hindi lahat ng mahirap magnanakaw. Sumama ka sa atin. Bitawan mo ako! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Mga anak! Nasaan na kayo? Nandito na ang inay! Ito yung damit ni Basilio. Hindi!
Ibarra, nalaman mo na ba yung kriminal na matake ni Padre Damaso kahapon? Sino kriminal? Yung matake Padre Damaso kahapon. Ano? Inatake si Padre Damaso? Ano? May nagtangkang umatake kay Padre Damaso? Nagpapahinga pa rin siya sa kama. Sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali po siguro kayo ng bintang. Si Elias, yung nagmamaneho sa bangka natin kanina? Malaking katangahan ang ginawa niyo. Hindi ko naisip na kriminal pala yung kasama namin kanina. Baka kasing hindi. Mabuti na hindi niya kayo sinaktan. Pakainin natin siya. Sisa ang pangalan niya, di ba? Siya yung ina ng lalaking pinagbintangang magnanakaw. Hanggang ngayon hindi niya pa rin nahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Mahirap talagang mawalan ng anak. Lalo na malapit ito sa iyo. Sige, Crisostomo. Sasamahan ko muna ang aking mga kaibigan. Pagkatapos ay maliligo na din ako. Sige, mahal ko. Susunod na lamang ako. Maiwan ko muna kayo, Padre Salvi at Tiniente. Kailangan ko na rin umalis kasi malalakarin pa ako. Sige, sige. Senyor Ibarra, paumanhin po kung kayo ay aking naabala. May paunahin po kayo. Papasukin mo. Ilyas? Anong pakay mo napadpad ka rito? Niligtas mo ang buhay ko noon kaya niligtas ko rin na sa'yo. Pero kalahati pa lang ang nabayaran kong utang sa'yo kaya huwag ka muna magpasalamat. May papagawa pa ako sa'yo. Tila ikay kinakabahan. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang hulihin, ngunit hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong isa. Huwag mong kalimutan ang aking mga sinabi. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng ating bansa. Ang pagsasermon ba'y natatawag niyo bang isang kibaw? Abay, oo naman. Paano mo naman yan nasabi? Abay, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba. Isang magandang tanghali, Padre Damaso. Itinagalak ko yung marito. Mabuti naman ikaw umabot, Padre. Umupo ka. Ano ba yung pinag-uusapan? Maaari nyo itong ipagpatuloy. Ito ay patungkol lamang sa pagpapatayo ni Ginong Ibarra na paaralan. Ganoon ba? Pasensya na't wala akong alam dito. Kapag paaralan ang pinag-uusapan, kakailanganin natin ang magaling. Magaling? Hindi ba't ang paaralan ay pinatayo ng 4 na dingding at bubong lamang? Ano pa ba ang kailangan nila? Tungkol sa iyong kagandahan, mahal ko. Salamat, mahal ko. Talagang hindi na diba ang iyong katangian at pagmamahal sa akin. Batid mo ba? Ang mga Indio, kapag may napag-aralan na sila ay parang may titulo na sila. Pumunta pa sila ng Europa para sayangin ng mga pera. Naway pagbigyan sila ng Diyos.
Isa sa ama ng mga Indyong ito ang pinarusahan na ng Diyos. Binawian siya ng buhay sa loob. Huwag kayo tumangkang lumapit kung ayaw niyong lumabas ang dugong kay laso ng taong ito! Mahal ko! Senyor Ibarra! Ako'y nagsasabi lamang ng totoo. Wala kang karapatang alipustahin ng banal na alaala ng aking ama! Ibarra! Huwag! Alang-alang na lang sa akin ay huwag mong gawin ang bagay na yan! Ikay mo ako sa akin. Lubos ko pong minamahal si Crisostomo. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Ang aking pasya ay hindi na magbabago. Huwag kang mag-alala. Ika'y ikakasal pa rin. Huwag ka muna ng iyong gamot, Maria Clara. Maraming salamat siya. Mukhang dismayado ka ata eh. Maaaring sabihin sa akin ng iyong suliranin. Siya. Sigurado ako na may kinalaman si Padre Damaso sa pagpasya ng papa. Kaya mahal ko po si Crisostomo. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya sa aking piling. Maria Clara, kumusta ka? Donya, kinag-alala akong makita kayo. Ako'y kumakapit ka. Mabuti naman. Ikukuha ko muna kayo ng makakain. Ipinapakilala ko sa iyo si Linares. Ang nag-iisang kamag-anak ni Padre Damaso. Ako po si Alfonso Linares. At kinagagalak ko makilala ang kagandang binibining katulad mo. Ako si Maria Clara. Aking inana, narinig kong ikay may sakit. Maayos ka na ba? Ikaw ba yung minom na ng iyong gamot? Ako'y maayos lamang, Padre Damaso. Padre, narito na si Linares. Ikaw si Linares? Aking inana, nais ko pakasalan ng batang to. Ano ho? Ngunit Padre Damaso... Ang aking desisyon ay hindi na magbabago. Pwe, ang papangit naman ng mga dumadaan. Hoy, labandera! Kami ba iyong pinaririgan? Bakit? Kayo ba'y natamaan, ha? At anong labandera? Nais mo bang laban ko yung kulot mong buhok? Ano? Hoy, matandang makukulam. Kung makapagsalita kay, ako alam mo kung sino. At titigil kayong lahat. Nagmumuha kayong mga bata. Ba't di mo pagsabihan yung asawa mong magkukulam, Alperes? Kung hindi ka lang babae. Tayo na, Victorino. Wala tayong mapapalatin mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Peking manggagamot. Abay, gusto mo ba ng... Tao po! Senyor Ibarra! Elias, anong kailangan mo, kaibigan? Senyor Ibarra, umalis na po kayo sa lugar na ito sapagkat hindi na po kayo ligtas rito. Ano ang ibig mong sabihin? May pag-aasa po magaganap at kayo po ang pagdibintangan ng pasimuno nito. Pamino, ngunit hindi ko po alam kung sino ang pasimuno nito. Ano ba ang nararapat kong gawin? Sunugin niyo po ang inyong mga papeles at magtungo sa lugar na walang makakasunod sa iyo. Maraming salamat, kaibigan.
Krisostomo? Patawarin mo ako, mahal ko. Ngunit, ito na ang huli nating pagkikita. Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito. Huwag kang humingi ng tawad, mahal ko. At bago ka umalis, ay may dapat kang malaman. Nasisiguro ko kung mag-aalinlangan ka sa akin. Kapag nalaman mo, ano? Basa ko sa mga sulat ng aking inay na ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mong padre, si Padre Damaso. Ano? Paano? Kasulat sa liham na humingi ng basbas si mama at papa sa padre na sana'y sila'y magkaanak at pinagsamantala nito ng padre. Pinapasok niya si mama sa kanyang silid at doon ay kanyang ginahasa. At ang nabuo ay ako. Puno talaga ng kasuklaman ang padring iyan. Basta't lagi mong tatandaan na ikaw lamang ang iniibig ko, Krisostomo. Ikaw lang din ang iniibig ng aking puso, Maria Clara. Paalam, mahal ko. Salat sa kasanayan. Saan tayo tutungo, Elias? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. At pagkatapos, magpakatasag ka sa ibang bansa. Bakit hindi mo ko sasamahan? Para saan pa, Senyor? Para makabawi ka sa parating na kalaban, Senyor. Magtago ka! Ilituhin ko sila, Senyor. Pagkatapos ay iligtas mo ang iyong sarili. Kung ano pa, kaibigan, magtagpo na lang tayo sa puntod ng iyong lolo sa araw ng Noche Buena. Yun sila! Marilin mo sila! Sa ganun, ang sa akin is Maria Clara. Ikaw ba'y nagulat, Iya, dahil narito ako sa iyong kasal? Bakit? Ilamig ng iyong kamay. Masama ba iyong pakiramdam? Maaari ka masabi. Kaya na ho ba kayo? Wala na si Ibarra! Wala na ang lalaking lubos na nagpapasaya sa aking buhay. Ngunit si Linares... Para lamang ang aking mahal at wala nang iba! Kung itutuloy niyo ang kasal namin ni Alfonso, ay kukunin ko na lamang ang aking buhay! Patawarin mo ako, Iha. Kung talagang humihingi ka ng tawad, ay gawin mo akong madre! Kung hindi, ay magpapakamatay na lang ako! Hanapin
Nahihiyan ng buhay ang isang lalaki matapos masagasaan ng malaking sasakyan. Ayon sa mga autoridad, ang lalaki ay 29 na taong gulang at kinikilala sa ngalang Crisostomo Ibarra. Base sa mga nakalap na impormasyon mula sa kapamilya ng biktima, siya ay patutungo raw sana sa bahay ng kanyang iniibig na nagngangalang Maria Clara. Kahit may mga tao na alis kahit sa panahong malaya na tayong umibig, ay nagkait ka pa rin ng tadhana sa akin. Hindi ba't nangako kang kahit anumang trahedya ang ibato ng tadhana sa atin, ay gagawa ka ng paraan